Hindi pa talaga ako tapos maglinis dito sa may labas ng pinto. Kita mo naman napakadaming tupiin, mga sampay. Kaya naman itutuloy na natin ang paglilinis for today's video. So, inuna ko nang gawin ay ang pagtatanggal dito ng mga tuyo na nasampay. Kung sakali ngayon lang dumaan itong video ko sa inyo, ito po pala ay sa harap po ng bahay namin. Kasi before, meron ako naging linis vlog dito sa area na to. And ako-confuse sila kung ito daw ba ay sa likod ng bahay or sa harap. Bale, dyan sa likod ko ngayon, yan po yung aming gate. And then, pagpasok mo nga, yung laundry area. And then, yung pintuan na sa aming small apartment. So, ito na rin ay nagsilbing storage area po namin. Lagay ng mga sapatos. Dahil lahat ng mga hindi kailangan sa loob ng bahay, dito ko na nga lang din pinagtatambak. So, ito na nga. At ipagpapasok ko na muna itong mga tupiin para naman kahit papano lumuwag-luwag naman dito. Kaya din po pala marami kaming gamit dito sa bahay. Isa po akong affiliate and part po ng aking trabaho ay maka-receive ng mga product sample na kailangan ko gawa ng mga promotional video, and marami na rin talaga akong naipamigay, na declutter, na ibentang mga gamit. Sadyang medyo maliit lang talaga yung space para sa amin. So, currently, ganyan na nga yung itsura niya, pero hindi pa tayo matatapos. Pag-uwalisan ko na muna itong sahig. Alam niyo ba dati, yung mga puti namin na cabinet, which is currently nasa left side, noon kasi, nakapwesto yan dito sa may bandang pintuan. So, anyway, ngayon nga na medyo maluwag na nga dito sa may harapan mismo ng pinto, meron lang akong ilalagay dyan na bench shoe rack. So, metal yung pinaka-frame niya. Madali lang naman siyang i-assemble dahil hindi naman ako nahirapan dito. Ang kailangan ko lang ikabit dito yung mga screw, washer, and may manual din naman kasama. Kung sakali lang din, nabet nyo ng ganitong bench na shoe rack, yung link po niya nasa comment section o kaya naman nasa showcase ko. Kung mapapansin nyo, sa kaliwang side ko, puro mga puting shoe rack nga yun. So, perfect talaga yung pwesto niya dyan. Then, yung isa namang upuan, dito lang din nakapwesto. Hindi ko kasi mai-let go yan kasi ang sarap niyang upuan, lalo na yung sa may likod na part. Perfect kasi yan para sa scoliosis ko. Then, dito naman sa kabilang side, napakadaming gamit at medyo cluttered nga siyang tignan. Although, lahat naman niya nakasalansa ng ayos pero masakit pa rin sa mata. So, ang naisip ko ay aalisin ko na muna lahat ng mga nakapatong na gamit dito sa rack na ito. In fairness dito ha, napakatibay niyang rack na yan. Hindi naman siya pure bakal. Manipis nga lang siya at saka magaan. Pero kahit na mabigat yung mga ilagay nga dun, kayang-kaya niya. So, ang gagawin ko na lang is itong itim na rack na lang ang isa-set up ko ulit. May gulong kasi ito. So, if ever na kailangan ko siya ilipat-lipat, madali lang. So, anyway, dahil mas malaki na nga itong itim na rack, ibig sabihin mas marami akong pwedeng maisalansan or mailagay nga dito. At saka sa lahat ng mga metal rack na na-try ko, ito yung pinakamadali talagang i-assemble. Kasi technically hindi ka naman mag-a-assemble dyan, i-unfold mo lang talaga siya. And ayun na, kasi may mga ibang metal rack akong na-i-set up dati or na-i-assemble. Hala, inaabot talaga ako ng 1 oras hanggang 2 oras sa sobrang dami ng mga bolts na kailangan mo i-screw. Basta mga ganun ang challenging talaga. Pagpasensyahan nyo na nga pala at meron dito mga puting mga kahoy dito na hindi ko pa ma-let go. Kasi ang balak namin is once ma-i-assemble na namin yung cabinet na yan, siguro sa bahay na lang or sa new apartment na lang ni Papa namin ilalagay yan. Kahit papano naman, may nabago naman dito sa itsura niya, especially sa may harapan ng pinto. Kung mapapansin nyo rin, tinakpan ko na lang ng picnic mat itong aming itim na shelf para naman hindi cluttered, hindi eyesore yung mga gamit na nandoon. So at least kapag papasok ng school, yung panganay ko, pwedeng upo na lang siya dito and then dito na lang siya magmemedyas, magsusuot ng sapatos niya. And pwede pa rin namin itong matambayan, itong space na ito. Tapos ayan nga pala yung itsura sa harap ng pinto. Meron kami dito mga slim type na shoe cabinet para sa mga sapatos namin. Then ito namang mga puting cabinet na flip door ang style niya. Marami din pong laman yung mga yan. May mga swimming stuff, helmet, extra books at kung ano-ano pa. Then itong drawer na ito, dito nakalagay yung maliliit na kung ano-ano namin. As in, halo-halo na siya dyan sa maliit na drawer na yan. Then yung school bag ng anak ko, doon lang din nakapwesto. Meron ding nakasabit na tissue, mga wet wipes, alcohol dyan just in case na dyan nga kami tatambay para mag-snacks yung mga bata. Meron silang pamunas. Then ito yung itsura ng tinakpan nating shelf. Nandyan yung mga stocks ng mga diaper, stocks ng mga kung ano-anong gamit namin, extra maleta, storage boxes. Tatakpan ko lang talaga siya ng picnic mat para kahit papano hindi na
naman masakit sa mata. And in fairness aesthetic pa rin naman yung itsura ng picnic mat. Kung bet nyo yan yung link na sa baba or comment section. Then ang harap naman niyang shelf na yan ay yung aking bike. So pinatong ko lang dyan yung extra camping chair, folding chair. Itong upuan na to, hindi pwedeng wala yan dyan. Kasi kapag nagkakape si Pinggoy, gusto niya nakatingin siya sa kawalan karap sa gate. Eventually, itong mga puting kahoy, mawawala din yan kapag na-assemble na yan. Malelet go ko rin itong puting rack. Then, yung mga karton, ilelet go ko rin yan. Ito na talaga yung pinaka mag-work para sa amin. Kami naman yung nakatira. So, ayun yung magmamatter. Pero salamat sa panonood ninyo. Follow nyo nga pala ako kung gusto nyo ng mga ganitong content. Bye!